sabi sa akin, nag-blacklist daw ako ni PM para makakuha ng lupak na salapi sa akin. So, parang ang gagawin niya is pagpupuntahin yung mga bata rito and then pagkayari ay kakasuhan ako ng lumak trafficking. Yung namin mismo. Yun yung sa akin. Pero lang ganda naman dito sa Happy Treat Bistro. Ano ginagawa mo dito? Obvious na. Mumuni-muni. Dahil sa mga... Ano ba yan? Vlog ba yan? O joke-joke lang? Vlog. Ayan, ganyan. Marami katang iniisip. Marami kong iniisip. Okay, dagdagan ko ang iniisip mo. Ang iniisip ko ay papaano, ano yung mga ilalagay natin mga sa may bahay natin na pinagawa. Gagayahin ba natin yung ganitong eksena? Pero for sure... pumunta ka dito, party nun yung mga design. Design. Kaya talaga po sa mga ganito. Yan, tingnan natin. Sa taas. Ang ganda. Tapos kung pwede tayong magpa... 30 minutes ilalim nila. Ang ganda. Diba? Ang ganda, diba? Kumaga parang parang nag-ano tayo ng idea. So, gusto ko tayo ng wall, ganon, papagawa rin natin yon sa ating bahay na pinapagawa. And aside from that, syempre yung mga chandelier, nag-titingin-tingin na kami kung anong maganda. Kasi yun ang mga mahal, mga amigo sa pagpapagawa ng bahay. Yung finishing, especially yung mga tiles. Pagka bumili kami may mga mamahal na tiles, pero maganda talaga. So, yun. Tapos, ano ba ang gagamitin natin sa salamin? So, gagamitin ko lahat doon ay tempered glass, mga kapal. And then, gagamitin natin sa mga black blinds tayo gagamit tayo ng blinds, gagamit tayo ng curtain. And then, marami tayong iniisip ngayon na paano pa papagandahin yung ating dream house. Okay. So, dagdagan natin ang iniisip mo dahil maganda yung aura mo ngayon. Medyo pakuha natin ng konti. I-mix natin ng konting negative. Pero ano ko yun, nakakatuwa kasi pagka nakikita natin na yung unti-unting merong natatapos sa pinapagawa nating bahay. Oo naman, simple naman. As long as may budget tayo dyan at meron tayong napakahirap ang gawa ng bahay kung wala ka naman budget, lalo kung ng luxurious style ng bahay na gusto mo o iba yung may gusto mga amenities ba ang tawag doon, o mga design na may pagka-luxury. Yun talagang mahirap talaga, mahal talaga. Mahal kasi yung mga ilalagay natin doon, especially yung mga chandelier, yun nga sinasabi ko sa iyo. Yun mahal talaga yung mga tiles. Kaya talagang aaray ka sa mga... Yung mga upuan, lamisa, aircon, tapos yung mga appliances nilalagay mo doon. So by the way, maganda yung aura mo ngayon. Parang maganda yung kung mo ngayon nagpunta ka dito para ano tawag doon na makapaghanap ka ng mga design na pwede mong ilagay sa yung pinapato yung dream house. So ngayon, lagyan natin ng konting negative kasi medyo parang pasisya ka na kung medyo para balance. So may katanungan ako regarding daw na narinig ko na may gustong siguro naman tong mga, hindi ko lang kung mga naiingit siguro o somethings na nakipag-connive daw kay TM na nakipag-connive. Anong connive? Nakipag-collaborate. Ano ba ito? Connive ba yun? Anong connive? Baka collab? Connivance, connive sa English. Hindi mo naman connive. Sabi, nakipag-collab. Sa collab nga. Nakikipag-usap, gano'n. Nakipag yun, no? Sa English ba? Connive o sa English? Nakipag-sanib kay TM na papuntahin yung kanyang mga anak dito. Then afterward, diba blackmail ka daw? Napupuntahin ni PM yung mga anak niya, blackmail ka. Parang kakasungkatan ng human trafficking para sa kanyang anak. Ay, ano yan, Belgium? Ano yan, comment lang yan. Nabasa ko yan. Actually, may comment yan. Comment yan na meron ng screenshot sa akin, isinens lang din sa akin. Alam ko nga. Nabasa ko yan sa video yan na bago lang. So, dahil nabasa mo yun, meron ka bang legal actions or meron ka bang gagawin ba ito o you ignore na lang to dahil sa mga ganitong issues na dumarating na walang katapusan na ganitong issues?
Okay, by the way, magandang araw po sa inyo lahat mga amigo at total SP Belgian gusto akong stressin ngayong araw pero hindi naman ako magpapa-stress at regarding po dyan nagsangkot ka na ba sa iyong lawyer? Mag-antay ka muna Kuya Belgian, ganito po yan. So, maraming mga loob kumakalat sa mga comment section at saka na talagang yung iba na brainwash at saka sinasabi nila na baka totoo nga, baka ganyan. Totoo kaya yun? Hindi naman ganyan. Maraming mga issue. Pero para sa akin mga amigo, about dito, hindi ako naniniwala na may nakikipagsanib si TM sa mga tao na nagagalit sa akin. So ang sabi niya noon ay, nabasa ko yan, siniscreenshot sa akin yan, sabi sa akin ay iba-blackmail daw ako. Ang sabi sa akin, iba-blackmail daw ako ni PM para makakuha ng lipak na salapi sa akin. So, parang ang gagawin niya is pagpupuntahin yung mga bata rito and then pagkayari ay kakasuhan ako ng human trafficking, yung nanay mismo. Yun yung sabi. Pero 200% hindi ganun kasama si Chamame para gawin sa akin yun. Ayan. Tapos lahat naman ang gusto ni Chama, binibigay mo naman. Lahat naman ang gusto niya binibigay ko, especially pagka financial. So walang katotohanan yung mga yan. So hindi ganun kasama si Chamame para gawin sa akin yun. Diba? Maaaring tinotoyo siya, maaaring siya naiinis o nagagalit o ganyan. Pero hindi ganun, hindi siya evil na lahat gagawin para sa amin, no? Hindi siya ganun kasi naibibigay ko yung mga pangangailangan nila, especially financially. So wala akong nakikita na kung pwedeng gawin yun sa akin ni Chaman. So and then regarding sa sinasabi ko iba-blackmail, mga amigo, kung ba-blackmail lang, dapat ito niya ginawa sa akin. Siguro ang nakikita ko dito ay gusto na talaga akong siraan ng ibang mga tao. Pagdating po sa gusto akong siraan or gusto kong i-trigger na gagawin si Mami sa akin yun. Unang-una sabi niya nun, kakasuhan ako ng human trafficking. Paano ako makakasuhan ng human trafficking? Kapag dinala dito yung mga bata, meron doon na kasulatan na po pwede, sa abogado na ako ang magiging guardian ng mga bata, di ba? So, it means kapag pumayag yung nanay, may kasundaan, may pirma. So, lahat ng mga bata pag pumunta dito ay legal. So, ganoon, maaari, iba, kapag hindi ka masyadong, kung talagang ang nararamdaman mo ay galit na galit ka kaya PM or galit na galit ka sa akin, pwede mo talaga akong siraan. Parang ginagamit nila si TM para sa ginagamit nila si TM para sa pagsira ng iyong credibility at yung account. Ginagamit nila para masira ako. Pero as far as I know, wala ang pupunta kay TM na tao na gustong siraan ka. Wala, never. Pero maraming nagme-message. Pero yung pupunta sa bahay nila, wala. Pero nagpunta sa bahay nila, hindi. Takot lang nila. Alam nyo, pagka nagpunta ka doon sa lugar nila, sa lugar na data, kunyari ikaw ay Pilipino or ibang hindi ka kilala, ang mangyayari po mga amigo ay pwedeng mapahamak doon sa lugar nila. Tapos mag-video ka pa? Lalo na mag-video ka. Walang ganun. Kailangan mayroong permiso. Kailangan may permiso at saka dapat meron kang kasama kakilalang may kakilala ka na lokal. Pagka wala kang kakilala na lokal, possible na ikaw ay mapahamak doon. Ako lang to. Based lang sa aking nakikita, experience. May mga Pilipino na nag-vlogs na sa mga batang, mga Aprikano. Pero paras lang kayo, bakit ikaw kakasuhan ka ng exploitation, human trafficking, paras lang kayo. Ganito lang yun. Diba? Pero ikaw nga masabuti kasi binibigyan mo ng pera. Yung iba, for content lang sila. Kasi diba? Ganito yun. Actually, yung mga nagagat naman sa akin, dati itong mga subscriber na hindi nila nagustuhan yung mga ginagawa ko sa vlog, hindi nila nagustuhan yung nangyari sa amin sa Mami, at hindi nila nagustuhan yung mga eksena na kung saan siniwalat ko yung mga totoo. Oo. Kaya yung mga yan, dating mga talaga,
mga solid followers ko yan na nasaktan. Kaya ganoon. Yung iba nga. Kaya nga sabi ko sa inyo, sa lahat ng mga nagagalit sa akin, paumanhin ko at hindi ko intention yung mga yan. Dahil ako po, ang pinanay ko to ay Gini Vlog po ay sinabi ko po kung ano po yung totoo. Kung hindi po naniniwala sa akin na yung iba or ano, wala po akong magagawa doon. Pero ako humingi ng paumanhin. Sorry kung sa tingin niyo po ay hindi niyo nagugustuhan yung mga pinapalabas ko. Kasi po ako po sasabihin ko lang po kung ano po yung totoo, especially po sa vlog. At ganun po. So hindi ako naniniwala, pero need ko bang i-confirm pa kay Chamame about sa ganyan? Siyempre, nakakaano naman sabi ko, Chamame, totoo ba na iba-blackmail mo ko? Totoo ba na pagkakapirahan mo ko gano'n? Di ba napakapangit naman kung tatanong ko sa kanya yun? Nasa akin yun kung maniniwala ako. Pero para sa akin, hindi ko yung ganung level na kasamaan, hindi ko tatanong sa kanya yun. Oo, maaaring nagkakasagutan kami o nagtatalo kami ni Chamame, pero yung para pag-isipan siya na iba-blackmail ako o sasabihin na pagkakapirahan mo ako, kukunin mo yung mga pera, ang gusto daw kalahati, half daw kami, lahat daw ay para daw maging ano. So hindi ganoon si Chamame at hindi ko kailangan itanong sa kanya at sabi ko nga 200% na hindi gagawin sa akin ni Chamame yun. At if ever na gawin sa akin, if lang kung gagawin niya sa akin ni Chamame yun, wala naman magagawa siya dahil kasi siyempre nasa legal tayo. Kukunin yung mga bata rito, baka mag-aral dito, lahat gagawin natin. Pero merong pirma siya. Kung pirma siya doon na katubayan na ako magiging guardian, pag wala siya dito sa Pilipinas, yun po ang amin. At saka, don't worry, mga amigo, meron tayong abogado at lahat ng mga legal action, legal na nangyayari, especially sa mga bata, ay meron akong pinagtatanungan. So, meron pa nga nagsabi na kumakausap daw yung iba ng lawyer, ganon. Sabi ko, alam niyo, maniniwala ako dyan kapag may tao na lumitaw o tao na nag-complain. Dahil mismo si Chamame hindi naman nagko-complain sa akin at hindi naman nagagalit sa akin lahat ng mga binablog natin o lahat ng mga pinapalabas natin. Dahil alam niya na totoo yung mga pinapalabas natin. Kung sakali man ay meron naman tayong abogado o gano'n, di ba? Kung may mga naninira sa akin, ang pinaka-best siguro, pinaka-okay yung lilitaw. Kasuhan, para at least makapagbigay ka na ng yung gano'n. Meron tao talaga magkakaso sa akin. Yun, naharapin ko. Pero tapos i-send yung mga ebidensya. Yes, wala problema sa akin. Handa ako sa mga ganyan. Oo, wala. Handa ako sa mga ganyan, mga amigo. Sabi ko nga sa inyo, nasa ano tayo, public figure tayo. So ano man yung sasabihin ng ibang tao sa atin, pwede ako maapektuhan o pwede hindi ako maapektuhan. Pero sa totoo lang, hindi ako natitrigger, hindi ako naapektuhan. Bagko sa maaaring gumawa ako ng aksyon, pero tahimik lang ako. Yun po. Kasi kapag kabigyan mo ng importansya yung mga tao na yun, for sure matutuwa sila. Basta tayo po, sa atin, para sa akin, huwag naman natin ganung message, i-comment pa na ganun kasama si Chamame. Hindi ganun siya kasama. Maaaring magagalit kayo, magagalit din sa kanya sa mga pinagagawa kayo, maiinis kayo. Pero hindi ganun tao na akala mo yung sasaktan ka na, di ba? Yung mga ganun. Tao pa rin yun. O never ako nagkulang para sa kanya. So, instance mo pwede. Ayun na nga. So, ayun na nga yung kasagutan natin. Nagpapasarap sa Karaol. At least naging balance naman. Mamaya ko ikaw ang i-interview. Naging balance naman yung wala kang maharap sa akin, interview mo ka-about kanina naman sa akin. Ano naman natanong mo sa akin? I-interviewin kita. Alam mo kung ano yung interview ko sa'yo. Bakit hindi mo, yan ang sangga, sinasabi ko si Beljun. Yung pinaghirapan mo na naman sa Africa, ayan na, dito mo na ipinakita. Grabe naman yan, Kuya Beljun, ilang grams ba yan? Ilang grams? Hindi mo na alam, baka pabigyan pa ito ng issue na naman. Oo. Katas na paging OFW na Kuya Beljun. Ako, proud ako sa iyo, Kuya Beljun. Picture nga dyan. Picture. Okay. Okay.